Alright, and for some of you guys, may mga i-e-explore kayo ng mga bagong bagay again 'no, sabi ko nga sa inyo, may mga bagong simula kayo na gagawin ngayong, July. So dun kayo parang mag-e-explore, matututo, mag-e-experiment, sa buhay, kung ano yung mga dapat niyong gawin, kung ano yung mga hindi niyo dapat daw gawin, kung ano yung mga best practices, et cetera, et cetera, et cetera. Okey? Alright, so yeah, comment. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly check-in para ngayong July guys, para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising sign, and Venus. If in case hindi kayo nakaresonate guys dun sa monthly reading nyo for July, pwede nyong panoorin tong video na to, baka nandito yung energy nyo. So unahin natin tong deck na to guys, tingnan natin yung mga mensahe para sa inyo. Yeah, so ito, ignite your passion, for it is the antidote to indifference. Pag nalulungkot kayo, mga kapiksi, no? Sometimes kasi or may mga times na naiisang tabi natin yung mga kagustuhan natin, yung mga personal goals and desires natin sa buhay kasi kailangan natin maka-survive. Marami tayong responsibilities, marami tayong obligations. But it doesn't mean na kalimutan nyo na to forever. For some of you, pwede nyo naman siyang gawing hobby, mapaglilibangan, guys, no? To keep you sane, to keep that fire, no, sa puso nyo. And eventually, alam nyo yun, hanggang sa mabuhay siya. And sometimes, kahit mga late bloomers, diba, doon natin natutupad yung mga pangarap natin sa buhay. So, it doesn't matter guys, pagdating sa timeline, may kanya-kanya tayong timeline kasi iba-iba tayo ng responsibility sa buhay. Pero, wag niyong kakalimutan yung mga pansarili nyong ambisyon sa buhay mga kapiksi. Okay? And another message guys, ito naman we have distrust mga kapiksi, no? For some of you, ibig sabihin maaaring nagkakaroon ng mga betrayal, loyalty issues, trust issues, no? Sa ibang tao, pwedeng kahit kanino, personal na relationship nyo, sa romantic, pwedeng sa family, pwedeng sa friends. So, nagkakaroon ng duda. Ibig sabihin may mga nangyari in the past na pwedeng naging very traumatic sa inyo, kaya nahihirapan na kayo magtiwala ngayon, Capricorn. And para sa akin, okay lang naman yan para maging maingat kayo, no? Sa susunod. Pero hindi naman ibig sabihin, tuluyan na kayong mawalan ng tiwala sa ibang tao kasi meron pa rin namang mga tao na mapagkakatiwalaan sa mundo. You just have to create this belief system na I am always safe and I am always protected. Okay? Alright. And another message for you guys. Ito guys, nagkakaroon ng neglect, no? Pag sinabing neglect, deadma, guys. So, kailangan alagaan natin or diligan natin yung mga gusto natin, mga kapiksi. Wag natin i-neglect, wag nating pabayaan, no, yung mga desires natin sa buhay natin kasi most of the time nakafocus kasi yung brain natin, no, wired yan para mas pansinin yung mga nega kesa sa mga positive mga kapiksi na ano nyo ba, na papansin nyo ba na kapag negative yung nangyayari, mas binibigyan nyo siya ng atensyon kesa dun sa mga magagandang nangyayari sa buhay nyo, di ba? So, wag nyong pabayaan, wag nyong i-neglect yung mga desires nyo. Dapat mas lalo nyo siyang binibigyan ng focus mga kapiksi para talagang maranasan nyo siya or mapush out siya sa inyong physical reality. Okay? Walang ibang mag-aalaga ng mga pangarap mo kundi ikaw. So, wag mong pabayaan. Alright, so comment down below, guys, if feeling na nakaresonate kayo dyan. So, ito ay sa love. Tingnan natin yung
mga mensahe ng person mo. Kung ano lang yung maka-resonate sa inyo guys, okay? I'm so attracted to you. So, yung person mo, attracted siya sa'yo. Malakas yung hatak mo sa kanya guys, okay? Alright. So, kahit anong klaseng sitwasyon yan, pwedeng situationship, pwedeng relationship, no? It's time for me to heal now. So, ito naman, kung kayo ay hiwalay, kung kayo ay no contact, ghosted, or pwedeng LDR din, na yung person mo is mas nagpo-focus siya sa sarili niya kesa dun sa relationship nung dalawa, Capricorn. Gusto niya ng time for healing, mga kapiksi. And another message guys, I love you, mahal ka ng person mo. So ito, magre-resonate ito dito. These are the positive guys, attracted siya sa'yo, mahal ka ng person mo, magre-resonate ito dun sa mga kapiksi natin na merong harmonious relationship right now. And for some of you naman, eto, kung hiwalay na kayo or ghosted, ganyan, yung person mo, nagpo-focus siya sa kanyang healing, mga kapiksi. Pwede rin na mahal ka ng person mo, attracted siya sa'yo, kahit magkahiwalay kayo, pero hindi kanya priority. Ang priority niya is yung sarili niyang healing, guys. Alright, comment down below if naka-resonate kayo dyan, Capricorn. So, shuffle natin tong deck. Hanapin natin yung energy ng Capricorn, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayong money shaker jar. Ito yun guys, no? Super liit na bote pero super effective, super powerful. At saka ito, ang dami ng sumakses dito guys. Sa mga interesado, ito yung ating WhatsApp number. I-chat na lang ako dyan mga kapatid. So Capricorn, kayo ay represent ng Queen of Pentacles. Kung ano lang yung makaresonate, take that message guys. So eto guys, ibig sabihin nito, magkakaroon kayo ng decision making tungkol dun sa mga action, sa mga kilos na gusto nyong gawin para ngayong July. So, syempre guys, pagdating sa pagdidesisyon, tsaka parang meron din kayong na-experience na parang balakid or parang humaharang dun sa magiging desisyon mo sana. Siguro may kumukontra sa iyo, pwedeng kumukontra yung pamilya mo or asawa mo or kung sino man. Pero syempre guys, una, bago kayo magdesisyon, timbangin nyo muna yung pros and cons, di ba? And syempre, just tell yourself everything is always working out in my favor. Ibig sabihin, pabor sa akin ang lahat ng sitwasyon para kahit ano pang piliin yung sitwasyon or desisyon, maging okay pa rin yung resulta. And this is a water sign energy, mga kapiksi. For some of you, maaaring may water element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another water sign. Pero ito guys, this is like the universe telling you to listen to your emotions, listen to your intuition, na especially kung may kailangan kayong pagdesisyonan kasi yung desisyon natin, dapat nagdadasal tayo and makinig kayo sa intuition kasi yung mga gabay natin, ginagabayan tayo niyan sa pamamagitan ng ating intuition para hindi tayo mapahamak sa mga desisyon natin at sa mga ginagawa natin sa buhay guys, okay? Alright. And for some of you naman guys, pwedeng may mga good news na dumating sa inyo pagdating sa pinagkakakitaan nyo, mga kapiksi, okay? So, and yung ano din, yung status ng inyong kaperahan, kung ano man yung pinagkakakitaan nyo, whether negosyo yan, business, or side hustle,
consistent yung magandang pasok ng pera and consistent din yung magandang daloy, yung magandang progreso mo pagdating sa iyong finances, Capricorn. And another energy dito, ito guys, no, for some of you, pwedeng merong takot, meron kayong mga limiting beliefs, no, na yun yung nagiging sagabal para sa more progress pa sana sa buhay nyo. Mga kapiksi kasi, maraming potential pa tayo sa buhay natin. Only if magpo-focus tayo dun sa mga gusto natin, guys. Remember na you can be, do, and have anything that you want in your physical reality, pero pag nagpatalo kayo sa mga takot at duda nyo, no, mai-stuck talaga kayo sa buhay nyo, guys. So, kailangan nyong magkaroon ng confidence, mga kapiksi, self-confidence. Kailangan nyong maniwala at magtiwala sa sarili nyo para magkaroon kayo ng magandang pag-usad sa buhay nyo, Capricorn. Alright? Okay, and ito naman guys, for some of you, maganda yung relationship nyo at saka yung connection nyo sa ibang tao in terms of communication. So kung meron kayong mga kausap, kung meron kayong romantic relationship or mga friendship, ganyan, you connect with them deeply and at the same time, nagiging inspirasyon din sila sa inyo, nagiging source of inspiration nyo sila, Capricorn. Okay? Alright. And ito naman ay hudyat ng bagong simula for you, Capricorn. So for some of you, maaaring may mga bagong sisimulan kayo. Again guys, di ba, sabi ko nga kanina, meron kayong pagdidesisyonan. So kung ano man yung maging output ng decision na yun, yun yung magiging parang hudyat ng panibagong simula, panibagong chapter sa buhay nyo, Capricorn, ngayong July. And yeah, so again, pagdating pa rin sa connection, communication guys, no, as in very consistent talaga na maganda yung communication department nyo, mga kapiksi, ngayong July. Alright, and ito naman, ito guys, for some of you, pwedeng nagkakaroon kayo ng conflict sa ibang tao, but since maganda yung connection nyo, di ba, maganda yung communication department nyo, connection nyo, kung meron man kayong mga conflict with other people, nare-resolve yan. Ibig sabihin, na-fix, naaayos, nagkakabate, maaari magkaroon ng reconciliation, mga kapiksi. Alright, and for some of you guys, may mga i-explore kayo ng mga bagong bagay. Again, no, sabi ko nga sa inyo, may mga bagong simula kayo na gagawin ngayong July. So, doon kayo parang mag-explore, matututo, mag-experiment sa buhay, kung ano yung mga dapat nyong gawin, kung ano yung mga hindi nyo dapat gawin, kung ano yung mga best practices, etc. Okay? Alright, so yeah, comment down below if naka-resonate kayo dyan, no? I-mind nyo na yung mga magaganda dyan, itong mga brand new beginnings, mga kapiksi, itong magandang relationship guys, itong mga exploration. Yan, so bunod lang tayo ng isa pang additional na mensahe para sa inyo, Capricorn. You have what it takes, no? Nasa iyo na ang lahat. Parang ganyan ang ibig sabihin yan. You have what it takes, nasa iyo ang lahat para sumakses ka, para sumagana ka, para maging masaya ka, no? Ikaw yung magdidikta kung ano yung magiging future mo, Capricorn. So make sure na matuto ka magtiwala, 'di ba? Sabi ko nga kanina, baka marami kayong limiting beliefs, so you have to start believing in yourself, mga kapiksi, para talagang ma-achieve mo yung mga gusto mong ma-achieve sa buhay, Capricorn. Okay? Alright, so comment down below if naka-resonate kayo dyan, guys, lahat ng mga magaganda, i-mind nyo na sa comment section. And for more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin, guys, about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time, guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.